Okay mga kapatid, ang susunod po nating gagawa ng reaction video, opinion, panonoorin po natin. Hala, leak video ni Gibo. At ano to? Yung isa, anong pinakita na? ANO o ano? No? OSG, gobyerno, umamin na palpak ang pag-aresto kay Duterte. Ayan po ang title na ating panonoorin at gagawa ng reaksyon at opinion na galing po sa ating Pinas News Insider. Oh my God, we'll be back again. Alright, kailangan updated po tayo mga kapatid. Kung mabagal ang inyong internet, nandiyan po sa inyong baba ang fiber ni Juan, mabilis at mura pa. Baka available na po sa inyong lugar. Andiyan po yung contact number. Alright, play na natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang sadyang ang katotohanan na talagang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit niyong gawa ng mga kasinungalingan ng mga Duterte ay sadyang lalabas na lalabas talaga ang buong katotohanan. Matapos tila mag-isa sa sarili nitong mga mantika ang mga taong sangkot sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay sa di umano'y pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lumabas ang balitang hindi daw di umano masaya si Boyeng Rimulya at ang iba pa niyang mga kasamahan. So, ibig sabihin sa nangyari po kay Tatay Digong, hindi sila masaya. Okay? Tama ba? Tama? Ang ibang mga kaalyado na may posisyon sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte at isuko sa dayuhang hukuman o ICC para dalhin sa The Hague, Netherlands. Ang pagkakaalam ko parang sila ang nagpakain dun eh. Kumbaga, pinakain nila ng buhay sa mga Interpol o ano ba tawag dyan, ICC, di ba? Yun lang ang pagkakaalam ko dyan. Pilipinas mismo, gobyerno mismo natin ang nagbigay doon, di ba? Ngunit di umano'y leakage video meeting nila. Pinakita na sa publiko na nagpapakita Eto na yung may meeting sila, yung magkakasama ba sila? Na sinasabi nag-usap-usap sila, group effort ba yun? Ito yun, di umano ng kabaliktaran sa kanilang naging reaksyon. Okay. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, hindi raw masaya si Boyeng Rimulya at iba pa niyang mga kasamahan o ang ibang kaalyado na may posisyon sa gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. Hindi pala sila masaya. Nalulungkot siguro sila. Ngunit teka lang muna, ano ito? Mukhang huli kayo ngayon sa video. Ano itong nagtatawanan at nagbubungisan pa na inilabas na video online na parang di naman halata? Naku, nalulungkot sila dito. Kitang-kita naman, baka naman ibang evento o baka matagal na. Di ba? Ang lungkot nila dito. Na masaya pa sila sa nangyari sa dating Pangulo. Malungkot yan. Tears of, lungkot. At si National Security Advisor Eduardo Año ay tahasang sinabi na sa kabila ng lahat na nangyari sa dating Pangulo ay sinabing friends pa daw sila ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit ang kanyang loyalty ay nasa bansa raw at hindi sa kung kanino man. Kaya't banat pa at buwelta ni Edwin Hamora sa kanyang official Facebook account. I quote, "Damage control ka ngayon. Classic plot twist. I'm still friends with Duterte." Of course you are. That's the same thing as I'm just doing my job. Pero magpakatotoo tayo. In the Philippines, politic friendship is just another word for convenient association. These were loyalty over foundator. Smile for the neighbors. And then, when the tide ship pretend they barely knew you. And when they get called out, no, we're still friends. As if that magically erases the betrayal. If that friendship, then Judas was just networking. Unfortunately, we all saw the receipt, the silence, when you could have brought PRRD to court, and then Junvic Rimulya's boom of carefully plotting the unlawful banishment with you actively in it, and how all carefully and masterfully executed the plan. Don't worry, history has a funny way of remembering who shook hands and who twisted arms, because some friendship builds legacy. Che,
Unquote. Hindi naman nakapagpigil at may buwelta din si Dare to Us sa kanyang official Facebook account at tahasang Dare to Us. nasampal ng katotohanan ang di umano'y kapalpakan ng gobyerno sa nasabing di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ayon pa sa kanya, look at us, we are very matured. Walang jurisdiction ang ICC pero we can surrender a Filipino citizen to them because we have our sovereignty like fight for the West Philippine Sea. Ganyan. Tapos sa bagong Pilipinas, ang competent judicial authority ay DOJ. Saan ka pa? One-stop shop sa bagong Pilipinas. May disgrasya, hustisya. Unquote. Dagdag pa nito, hindi Pilipino si BBM. Senator Marcos, kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwa Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino. In other words, hindi ka Pilipino BBM dahil isinuko mo sa mga dayuhan si President Duterte. Hindi ba ito isang kataksilan? Pagtataksil sa bayan at ngayon lang yan nangyari kasi ngayon lang naging presidente si BBM para wag nang maulit never again to any Marcos. Also, why would the Senate not seek accountability to the culprits of the illegal act done to PRRD? Unquote. Alam nyo, sinabi nung isang taga-kabila, di ba, na konti lang naman ang sumusuporta sa ating Pangulong Duterte o sa mga Duterte. Konti lang daw at maingay lang naman daw kasi sila. Kaya daw mukhang malakas, mukhang marami. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko doon po sa sinabi niya. Kayo ba naniniwala na konti lang? Ngayon, alam nyo, ang totoo, sila yung konti. Konti lang talaga sila. Kasi lagi ko hindi ko pagsasawaang sabihin sa inyo na yung trust rating po ng ating Pangulo nung natapos niya ang kanyang termino ay 80%. Mataas kahit maging 70% pa yan. Mataas kung ikukumpara mo sa mga ibang naging Pangulo. Minahal siya ng taong bayan. Gusto siya ng mga taong bayan at majority po taong bayan binoto po ang Duterte. Nadamay lang po ang Marcos kasi nga po sinuportahan po ni VP Sara ang Marcos. Pero kung wala po ang Duterte, hindi naman po talaga mananalo yang si Marcos. Ang problema natin ngayon, mga kapatid, nandiyan na, sana po yung boses ng masang Pilipino, yung mga sumusuporta po kaya sa mga Duterte, sinuportahan siya nung eleksyon si Marcos, sana pakinggan niya yung mamamayang Pilipino. Hindi yung para sa akin lang kasi kaya naman ganyan. Kasi nga gusto nilang pabagsakin. Para sa akin gusto nila talagang pabagsakin ang Duterte kasi nga kahit magkuyakoy na lang po ang mga Duterte, mananalo po sila. Bakit? Kasi nga po, meron silang nagawa, merong resibo, may mga napatunayan na. Walang ibang ganito sa ating bansa kundi ang mga Duterte lang. Kinikilala ang Davao City sa ibang bansa. At gusto ngang mangyari ng ating mga Duterte sa buong Pilipinas na umunlad naman lang sana tayo. Hindi pwedeng puro ayuda lang. Sabi nga natin, oo, tama naman na magbigay ka ng ayuda. Pero hindi pwedeng lagi-laging ayuda. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Ibalik niyo ako sa Pilipinas. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Alam nyo mga kapatid, hindi naman kasi basta-basta ang ating Pangulong Duterte. Napakadami po ng kanyang mga natulungan at ang dami pong nakinabang
nung panahon po ng kanyang panunungkulan. Bakit kailangan mangyari sa kanya yung ganito? Bakit kailangan parusahan siya? Wala naman siyang nagawang kasalanan. Ang gusto niya lang para sa bansa, yung ikabubuti ng Pilipinas. Pero ito pa ang nangyari. Itong mga Pilipinong nakikita natin, sa totoo lang, meron naman silang mga kanya-kanyang buhay. Yung iba siguro dyan, meron na rin kaya. Yung iba dyan, mayayaman na. Yung iba, saktuhan lang. Pero at least meron na sila sa buhay. Pero tignan nyo kung paano sila may pakialam sa ating bansa. Kinailangan nilang pumunta dyan at gumawa po ng ingay para lang protektahan po ang ating Presidenteng Duterte. Gumising na tayo, Pilipinas. Huwag na tayong maniwala sa mga kasinungalingan ng iba. Pinapasama nila ang mga Duterte para sa sarili nilang kapakanan. Huwag po tayong magpapalaso ng ganun-ganun na lamang. Tignan nyo ang ating mga kababayan kung paano po nila protektahan ang ating Pangulong Duterte. Nakalasap po kasi sila ng magandang pamumuhay sa pamamalakad po ng ating Pangulong Duterte. Kaya po ganyan nilang ipinaglalaban ang ating Pangulong Duterte. Sana makita ito ng puso ng mga nakaupo. Hipuin sana yung mga puso nila at palaman nila Ng ating Pangulong Duterte, lumalaban para sa bayan, may concern para sa Pilipinas, para mapabuti itong Pilipinas, mapaasenso. Pero sa gitna ng ginawa ng ating Pangulong Duterte, ganito pa ang kanyang natamo. Nakakalungkot lang, no? Wala na kasi tayong ibang paraan pa para mapabago itong Pilipinas. Marami na kasing dumaan ng mga administrasyon, wala naman din nangyari. Talagang nagkakalat lamang po yung mga illegal. Pero nung panahon po ng ating Tatay Digong, ginawa naman niya ang lahat para sa ikabubuti ng Pilipinas. Lagi nating sinasabi yan sa mga reaction video natin. Ako man, nalulungkot, umiiyak, mga Pilipino natin, kapwa, kahit saan lugar po sa ibang bansa, basta Pilipino, nadudurog po ang kanilang puso sa ginawa nila kay Tatay Digong. Ito'y magsilbing aral sa ating mga Pilipino, no? Huwag na tayong bumoto ng alam nating wala pang napapatunayan. Ma'am Kitty, pwede pong manghingi ng kaunting speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Pahinga tayo, tapos wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Oh, bagya. Bata. Layo lang gamay. Gamay lang. No life. We are praying for the Lord. We will not stop. Wag lang mananahagin. Okay lang ako. Ana ako sa kanya. Okay naman siya. Ang problema na yung pagkaon. Kaya gipadala na siya sa buwan. Doon niya mga man gidawas. Di man siya nagakaon o kanang binisaya na kanang iyahan. Wala yung mag-live ba? Wala tayo live.
Ibaya siya mukha ng pagkaon. Mao lang ang mong problema. Pero iyang medisina, nahatag naman tanan. So, okay na siya. Taga-TV lang man daw dito. Wala pa may kabalo. Depende na sa legal counsel. Pero, sige lang, ako lang ka. Ako lang ka. Ayaw mong undang ha. Salamat guys. Grabe akong pasalamat ninyo kay Palangga bayan ako na akong papa no. Dili ta mo undang hantod makauli siya. Ma'am Kitty, palangga po ka na mo mi papa, ma'am. Salamat. Palangga po kaya mo siya, ma'am. Messenger, ticket nila. Ha? Iwan ko. Da private mong good ako sir. Baka basig dito ako mga fan fan page ana ra to. Oo. Sige lang, ampo lang ta, tapos taon og tulog ha, kay dili ta pwede magpapilti, dugay pa ni mahuman, di man ako Oo. Oo, naay vitamins, maayo. Naay nag-donate ma'am. Salamat kaayo sa nag-donate, anan ha. Sa inyo tanan, salamat ka. Ma'am Kitty, baka may mensahe ka po sa mga sumusuporta sa amin. Oo. Pwede po bang tagalogin nyo yun lang po para pare-pareho natin maintindihan? Hindi Thank you ako po. magaling mag-Tagalog, pero Okay lang po. salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos alagaan natin yung mga sarili natin, matulog tayo, kumain tayo, walang iiyak. Walang iiyak. Laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang.